So yan. Atin pong tutuparin ang isang kahilingan ng isang viewers na makapagpa-picture lang daw siya sa'yo, Papa. O, diba? So yan. Kasi nga, Ay ko. wala naman tayong dapat ipagmalaki. Isang hamak na kapatid lang tayo. Pero nakakatouch kasi yung kanyang message. So, parang hindi naman tama na ipagdamot natin. Nandito na lang din tayo. Hindi man maganda yung daan. Iwan natin yung sasakyan doon. Oh! Yun. Yung puti na yun. Yun yung tapos siguro sabi nila kalahating kilometro. So yan. Yan po. Ito po ay lago. Sa unang video natin, nabasa kasi ni Mrs. ang message sa page ng isang viewer. Kaya siya ay lumapit sa akin at siya ay natouch ika sa message ng isang taga-subaybay. Kaya nagpasya kami na puntahan ito. At doon sa aming pagtatanong-tanong para mahanap namin ang bahay, ay nabanggit na nila na kami ay aakyat ng medyo matarik at hindi kayang daanan ng sasakyan na hindi 4x4. At ito ay hindi kakayanin ng aming van kasi madulas. Ang tanging mga nakakaakyat doon ay mga 4x4 at yung malaking truck na naghahakot ng pinya at mga tubo. Swerte din naman kasi nung umakyat kami ay maganda ang panahon. Hindi mainit at walang ulan, makulimlim, kaya hindi kami nahirapan sa aming paglalakad. Habang nasa daan kami ay inisip namin kung ano kaya ang aming dadatnan. Ang sabi kasi ng ating viewer na si Markin Bautista ay ipagtanong lang daw ang pangalan ng kanyang ina na si Venus Dalida. Kilala daw ang nanay niya doon sa kanilang lugar. Medyo may kalayuan ang kanilang bahay doon sa kabahayan sa ibaba. Una naming napagtanungan ay ang gasolinahan na ibinigay niya bilang sketch sa atin, at doon ay mayroong nagtitinda ng daing at tuyo. At tinanong namin siya at alam na alam niya ang bahay ni Venus Dalida. Ang nabanggit niya pa na meron daw itong anak na disabled at payat na payat, kaya malamang ika ay patay na. Nagtanong tayo kanina doon sa may gas station. Meron isang nagtitinda doon ng bilis. Kabisado niya yung bahay. Tapos tinanong ko, ito nga po daw ay akala niya ay patay na kasi matagal na daw tong bedridden. Sobrang payat na daw at hindi niya akalain na yun ang katiks natin. So ating po sinikap mga kapatid kasi natouch nga tayo sa kanyang message sa atin. Sana naman huwag umulan kasi tinan niyo naman yung ano dito. So yung kanyang text sa atin ay sana daw ay makapagpa-picture. Susi naman tayo para ipagdamot ito sa isang tao na napakahirap na ng kanyang kalagayan. So kahit na ayan mahirap yung daan, pero ikumpara naman natin sa kalagayan ng taong yun ay parang hindi naman yata maganda na ipagdamot natin. Ayan yung aking asawa ay madali na yan hapuin, pero pinilit niya. Siya actually ang pumilit na makarating dito kasi siya yung nakakita nung chat. Siya yung nakakita ng message sa sa page, kaya siya talaga yung nagpursige. Kahapon ay may dysmenorrhea at hindi makatayo, pero ngayon ay okay na. At siya yun ngayon ay ang bilis ng dalawang kasama namin. So tingnan nyo, bangan nyo po mga kapatid kung ano yung sitwasyon. Uy, ang lalaki na kamuting kahoy ba yun? Huh? Oh, tanong mo, ang ganda.
Oh, malayo-layo talagang lakarin. So, ito na yung nanay niya. Halatang mabait din ang nanay niya kasi kahit hirap siyang maglakad sapagkat siya ay na mild stroke, ay sinalubong niya pa kami sa daan. At makikita po ninyo ang pagsalubong namin doon sa live video na in-upload natin, na nilive natin sa page ng pag-aralan natin. Ikaw iyang mama? Oh, yes, sir. Oo, mao. Nag-chat man siya sa kuha. Oo, mo gani. Oo nga. Hindi mo gulo siya. Oo, ikaw dili. Hindi ko sleep. Ay, mag-ins na yan, oy. Hindi ko pa siya. Sige, ko lang. Gatanaw man siya sa among kuanggod. Oh, Sa among programa. umuka di sa konti ka nang Pag-aralan natin. oh, nagsimong tanaw po nuwan ko si ako hindi ko sisilpon. Pwede mo gud sa ako ni kabot. Ay, mag-adventist na ka. Sister, kay aron kuan? Aron malipay na siya? Kung bitaw ingo ay. Yan sa mana siya, ang sa may iyang sakit. Ambot mo sa kay siya nang tingin ka siya. Ha? Isa na ka. Dugay na? Basig na po yun na siya. Dugay na? Hindi po yung alcohol sa kanya. Ano, pila na ka tuig? Dugay niya mga kuan na katoy. 24 pagod na siya. Karon kay kuan naman siya yung edad 32. Lalo po yun niyo ba? Ay, sige lang, oy. Oh. Yan yung mga kasama natin na to. Okay. May akyatin kasi doon na hindi kaya ng van, pero dito kaya na sana, pero mahirap kasi pag umaulan kasi dito. Ayan, oh, kawawa naman yung mama niya, sumalubong pa talaga, hirap din naman maglakad. Ang ganda dito, oh, ang lawak ng taniman ng tubo, talaga naman. Yan mga kapatid, oh. Oh. So yun, sana naman huwag kumulan, maganda naman, walang madilim na ulap. Ito yung probinsyang oh. Oh, oh. Punta tayo sa truck. Nagto ta sa truck. Ha? Magsakay ka truck. Tara, dali. Imo ning apo, sister? Nganong yung sugat pa man kawin na? Imo lang gipaabot mo dito? Inyo makikita ang sira-sirang bahay sa Bungan. Iyon daw ang una nilang bahay na nasunog, kaya hindi nila naipaayos kasi malaki ang bahagi ng bahay ang nasunog. Subalit sa tulong ng mga kapatiran, naapulangan lang ang bahay sa tulong ng mga nagtatrabaho sa tubuhan at pinyahan na nasa harap ng kanilang bahay. At nagtuloy-tuloy na nga tayo. Ma, tara, tingnan natin. So, ayan po pa. Hello! Ay, daw ko kayo. Huwag sinito mo di. Ha? Hindi pa ano mo. Ako kayo magpag-ikon sa... Hi! Tanggalin. Wapo mo pala! Hilap siya ay. Hello! Hilap siya ay. Hilap siya. At pagpasok natin ay ito ang aking nakita. Ako ay kinabahan sapagkat pagpasok ko ay nakita ko na halos siya ay hindi makahinga sa sobrang iyak. Sampai sobra ka ng wata. Yan, nakuha na nimo. Yan po, nabasahan na ko ang message niya. Ang mura lang, kasimple lang ang message, ang request niya. Makitaan ko no si Brother Johnson. Marahil ay hindi niya akalain na tutugunan namin ang kanyang request. Ang sabi pa nga niya, hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya ako. Ako naman ay hindi halos makapagsalita dahil nga sa hindi ko inaasahan na ganun ang kanyang kalagayan. Hindi ka man. Salamat, walang anuman. Thousand ways to provide for us. Kita na nimo siya. Hindi pa siya. Those who accept the one principle of being the service of God Supreme will find perplexities and plain paths for their faith. Ano, tanggalin mo yung video tapos mag-picture ka. Balikan mo lang yung video. Ay, kaya na pa, nag-ano na ako. At dahil nga ang libangan ni Brother Markin ay makinig sa mga programa ng Adventist sa radyo, ay napakinggan niya ang mga programa at siya ay nahikayat.
hanggang sa kanyang mapanood ang Pag-aaral Natin Ministry sa Facebook at YouTube. Sa isang sermon ko na may pamagat na Hope in Times of Hopelessness, ito ay patungkol sa lumpo na pinagaling ng ating Panginoong Yesus at ito ay mababasa sa Juan Kapitulo 5 talatang 1 hanggang 9 na sa kabila ng kanyang kawalan ng pag-asa ay siya ay pinagaling ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Napanood ito ni Brother Markin at siya po ay nag-message sa page ng Pag-aralan Natin at siya di umano ay na-bless sa message. Nabanggit din niya ang kanyang kalagayan kaya ako po ay nag-reply at pinalakas ko ang kanyang loob sapagkat sinabi niya na siya raw ay 9 years nang bedridden at palibhasa siya ay nakapalo sa PNM. Nakita niya na tayo ay nasa MVC or Mountain View College at doon na siya nag-request na kung sana ay makapagpa-picture man lang siya. Total nandito naman lang daw kami sa Valencia. Bagaman sabi niya ay may distansya, subalit siya hindi nag-atubili na sabihin kung ano ang kanyang request. Kaya ito na nga nung pinuntahan natin siya, habang nag-uusap kami ng kanyang nanay at minsan-minsan ay tinatanong ko siya, kaya lang hindi na siya makapagsalita. Paulit-ulit siyang lumuluha. Ways to provide for us. Kita na mo siya. Nothing. Dahil hindi daw niya akalain na mapagbibigyan natin ang kanyang kahilingan. Hindi niya inaasahan ang kanyang pinapanood. Kaya kami ay nagpasya na pagbigyan ng kanyang kahilingan sapagkat inisip ko na hindi magiging maganda sa katulad niya at hindi magiging maganda ang pakiramdam ng isang katulad niya na babalik kami ng Manila na hindi man lamang napagbigyan ang kanyang request. Gusto niya makita. Gusto ka rin niya makita, kuya. Sige, papuntahin natin si Brother Gomer dito. Bedridden na siya, kuya. Siyam na, no? Siyam katuig. Di si ate, siya ang kuan, siya yung Buta na sa mama. Mawala ta, no? Ayan naman, mawala ta. yan, siya ang nagbantay sa iyaha. Inabot din kami ng 1 oras na pagkikwentuhan bago kami tuluyang nagpaalam. Marami kaming napag-usapan at ang kanyang nanay ay palagi kong sinasabihan na sana magkaisa na sila sa pananampalataya at wala naman itong tutol. Nakita din namin na solar ang kanilang gamit at doon siya nakakapag-charge ng kanyang cellphone para kapag siya ay may load ay mapapanood niya ang ating mga programa lalo na sa Pag-aralan Natin Ministry. Kapag siya ay nakakapag-charge ng cellphone at may load ay napapanood niya tayo. Nakita ko ang kanilang lumang battery ng solar at ito di umano ay nagkakahalaga ng 8,000 pesos. At palibhasa hindi naman tayo mayaman at wala naman tayong sapat na pera para bilhin ang kabuuan ng solar ay nagpasya kami na magbigay lamang ng halaga upang mabili nila ang battery at nang sa ganon hindi na nila problemahin pa ang pag-charge ng cellphone. Sabi, tanawa na, sa iyo mo na ni. Kay, ang battery, dito sa langit, kay puro man na sugat na. Gabi usa. Ha? Utang. Ito na yung kwarta ni mo, pagkuhan. Utang gabayan. Eh, hila kay. Dahil kitanta ng kuhan. Ang iya ko complicate ang pag-picture lang niya. Unsa ko kamayang Ginoo, tagaan pa si battery. Huwag na ganit ko yung kwarta ay Mga kapatid at mga kaibigan, ipanalangin natin si Brother Markin Bautista. Hindi ko alam kung may lunas pa ang kanyang karamdaman. Subalit sa tingin ko, kung mga espesyalista ang doktor ang titingin sa kanya, marahil ay maibabalik ang kanyang pananalita. Ayon sa kanya, nitong huli lang daw nasira ang kanyang pagsasalita sapagkat dati ay malinaw naman na siya po ay nakakapagsalita ng mabuti. Isama po natin siya sa ating mga panalangin, mga kapatid. Ang sabi pa ni Apostol Pedro, sa lapi, ginto ay wala tayo. Subalit sa panalangin,
lahat tayo ay may magagawa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. I-share po natin nawa ang video na ito. Baka sakaling merong mga tao na may kakayanan upang tumulong sa ating kapatid nito, nang sa ganon maramdaman man lang niya ang pagmamahal ng mga kapatid. God bless at maraming salamat sa inyong panonood. Kanya ang paglingkuran siya, ang pag-ibig mo pala ay tunay. Dakila ka, O Diyos, at mapagmahal. Bugtong mong anak ay ibinigay, hinandog sa aming kasalanan. Huwag nating hayaan mawala ang kaligtasan itinakda. Huwag tayong mag-alinlangan pa, pagkat ang Diyos ang may gawa. Magpuri ka sa Kanya, luwalhatiin siya. Magpuri ka sa Kanya, at paglingkuran siya. Magpuri ka sa Kanya, luwalhatiin siya. Magpuri ka sa Kanya, at paglingkuran siya, at paglingkuran siya.